10 mga mahahalagang tao sa kasaysayan na mayroong hindi pangkaraniwang pangalan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pag-iisip kung ano ang ibibigay na pangalan sa sanggol ay isa sa pinaka-pinag-iisipang mabuti ng mga magulang, lalo na bago nila isilang ang kanilang anak. Ang ilan pa nga ay gumagamit ng mga libro o humihingi ng opinyon galing sa ibang tao. Pero alam mo din ba na maraming mga tao sa kasaysayan ang nagtataglay ng mga kakaibang pangalan? At ang mga ito ay may iba't iba ding mga kahulugan. Ngunit sino-sino kaya sila at bakit kaya ganun ang kanilang mga pangalan? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na may hindi pangkaraniwang pangalan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Temujin. Si Temujin, na mas kilala bilang Genghis Khan, ay isang kilalang mandirigma at pinuno sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong 1162 sa isang Mongol tribe. Mula pagkabata ay marami na siyang hinarap ng mga problema. Ngunit nang mapatay ang kanyang ama na si Yesugei ay iniwan sila ng kanilang tribo. Dahil dito ay kinailangan nilang mabuhay sa pangangaso at pakikipagpalit ng pagkain. Maraming pagsubok ang naranasan ni Temujin noong bata pa siya. Minsan siyang binihag ng isang kalabang tribo pero nakatakas din siya na nagpapakita ng kanyang tapang. Pagbalik niya ay nagsimula siyang makipag-alyansa sa ibang mga tribo sa pamamagitan ng kasal, diplomacy at digmaan. Dahil sa kanyang husay sa pamumuno ay marami siyang nakuhang suporta mula sa iba't ibang tribo na nagtulong-tulong upang mabuo ang isang malakas na hukbo. Samantala, noong 1206, sa isang malaking pagpupulong ng mga pinuno ng tribo na tinatawag na Kurultai, ay tinawag si Temujin bilang Genghis Khan na nangangahulugang Universal Ruler. Mula noon ay sinimulan niya ang kanyang mga pananakop sa iba't ibang teritoryo. Unang tinarget ni Genghis Khan ang China na noon ay nahahati sa 3 malalakas na kaharian. Sa pamamagitan ng magaling na taktika at determinasyon ay nagawa niyang masakop ang China at itinatag ang Mongol Empire. Bukod sa kanyang tagumpay sa digmaan ay kilala rin si Genghis Khan bilang mahusay na pinuno. Inayos niya ang kanyang imperyo para sa mabilis na komunikasyon at maayos na pagkolekta ng buwis. Nagpatupad siya ng mga batas na tinawag na yasa na nagbigay ng pantay na pagtrato sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Sinusuportahan din niya ang kalakalan at pagpapalaganap ng kaalaman na nagbigay daan sa Pax Mongolica na isang panahon ng kapayapaan at kaunlaran sa Asia at Europe. Subalit kahit marami siyang tagumpay ay naging kontrobersyal pa rin si Genghis Khan. Ang kanyang mga kampanya ay nagdulot ng malaking pagkawasak at pagkawala ng buhay. Ang kanyang mga kaaway ay kadalasang tinatrato ng walang awa at kilala ang kanyang mga hukbo sa kanilang kalupitan, pero sa mga nasasakupan niya, siya ay itinuturing na makatarungan at mahusay na pinuno. Namatay si Genghis Khan noong 1227 habang nasa kampanya laban sa Western Xia. Ang eksaktong lokasyon ng kanyang libingan ay nananatiling misteryo dahil ayon sa alamat, lahat ng nakakita sa lugar ay pinatay upang mapanatili itong lihim. Ang kanyang mga anak at apo ay nagpatuloy sa kanyang legacy, lalo na ang kanyang apo na si Kublai Khan na nagtatag ng Yuan Dynasty sa China. Number 2, Bladud. Si Bladud ay isang hari ng Britain na nabuhay noong 9th century BCE. Ang kanyang kwento ay bahagi ng mga sinaunang alamat at Breton stories. Ayon sa mga alamat, siya ay anak ni King Lud Hudibras at ama ni Haring Lear, na naging inspirasyon ni William Shakespeare para sa dulang King Lear. Si Bladud ay kilala dahil sa kakaiba niyang buhay at mga karanasan. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa kanya ay ang pagkakaroon niya ng ketong. Ayon sa alamat, naglakbay siya sa Gaul para mag-aral. Pero pagbalik niya sa Britain ay napansin niya na may ketong siya. Ito ay isang sakit sa balat na walang lunas noong panahon na iyon. Dahil dito, siya ay ipinatapon mula sa palasyo ng kanyang ama. Habang naglalakbay, si Bladud ay nakarating sa lugar na ngayon ay kilala bilang Bath. Dito ay napansin niya na ang mga baboy na kasama niya ay naglulublob sa putik ng mga maiinit na bukal. Napansin din niya na ang mga sugat sa balat ng mga baboy ay gumagaling. Sinubukan niya ang parehong paraan at siya nga ay gumaling din mula sa kanyang ketong. Dahil dito ay pinaniniwalaan na siya ang nagtatag ng lungsod ng Bath at ng mga maiinit na bukal dito na kilala bilang isang lugar ng pagpapagaling.
Bukod sa pagiging hari, si Bladud ay kilala rin bilang isang magaling na magician. Ayon sa mga alamat ay natutunan niya ang sining ng witchcraft sa kanyang paglalakbay at pinaniniwalaan na siya ay may kakayahang lumipad. Isang sikat na kwento ang nagsasaad na si Bladud ay gumawa ng mga pakpak at sinubukan niyang lumipad mula sa tuktok ng templo ni Apollo sa lungsod ng Trinovantum. Sa kasamaang palad, ang kanyang paglipad ay nauwi sa trahedya nang siya ay bumagsak at namatay. Sa kabilang banda, ang alamat ni Bladud ay may malaking impluensya sa kasaysayan at kultura ng Britain. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng tema ng muling pagkabuhay at pag-asa, lalo na sa kanyang paggaling mula sa ketong at pagtatatag ng Bath. Number 3, Ivar the Boneless. Si Ivar the Boneless ay isang kilalang mandirigma ng Viking. Ang kanyang pangalan ay nagdulot ng maraming tanong at haka-haka mula sa mga historians at researchers. Anak siya ni Ragnar Lothbrok na isang sikat na hari at mandirigma at ni Aslaug. Kilala si Ivar sa kanyang galing sa pagpaplano at pakikipaglaban na nagdala sa kanya ng maraming tagumpay sa Europe noong 9th century. Maraming paliwanag kung bakit siya tinawag na The Boneless. Ayon sa isang teorya ay maaaring may sakit siya na nagdulot ng kahinaan ng kanyang mga buto. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay dahil sa kanyang liksi at bilis sa laban na parang walang buto. Ngunit may nagsasabi rin na ito ay patungkol sa kanyang husay sa strategy, na parang malambot at madaling magbago ayon sa sitwasyon. Pinamunuan ni Ivar ang Great Heathen Army, na isang malaking hukbo ng mga Viking na sumalakay sa England noong 865 AD. Dahil sa kanilang lakas ay maraming kaharian sa England ang bumagsak. Isa sa pinakatanyag na tagumpay ni Ivar ay ang pagsakop sa lungsod ng York noong 866 AD kung saan siya nagtayo ng kanyang kaharian. Kilala siya sa kanyang taktika sa digmaan na brutal at walang awa na nagpapakita ng kanyang husay sa pamumuno at karanasan sa labanan. Bukod sa kanyang galing sa laban ay magaling din si Ivar sa politika. Nakipag-alyansa siya sa iba't ibang mga leader ng Viking at mga lokal na hari sa Europe para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kakayahang makipag-usap ay nagdala sa kanya ng maraming tagumpay at tumulong sa pagpapalawak ng impluensya ng mga Viking sa Europe. Subalit, ayon sa mga alamat, si Ivar ay namatay noong 873 AD sa Dublin, Ireland, ngunit ang eksaktong dahilan ng kanyang kamatayan ay hindi tiyak. Ang kanyang pamana bilang isang sikat na mandirigma at ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa maraming aklat, pelikula at television series. Number 4, Erik Thorvaldsson. Si Erik Thorvaldsson, na mas kilala bilang Erik the Red, ay isang kilalang Norse explorer na ipinanganak noong 10th century sa Norway. Ang palayaw niyang The Red ay dahil sa kanyang kulay red na buhok at balbas. Kilala siya hindi lamang sa kanyang mga paglalakbay kundi pati na rin sa kanyang ugali. Ipinanganak si Erik sa Stavanger, Norway. Pero dahil sa pagpatay ay pinalayas ang kanyang ama na si Thorvald Asvaldsson mula sa Norway kaya lumipat ang kanilang pamilya sa Iceland. Doon ay nakipag-away si Erik sa ilang tao na nagresulta sa kanyang pagkakatapon mula sa Iceland dahil sa pagpatay ng ilan sa kanila. Nang ipatapon mula sa Iceland ay naglayag si Erik patungong west at natuklasan ang isang malawak at hindi pa kilalang lupain. Tinawag niya itong Greenland para mahikayat ang mga tao na sumama sa kanya. Pinili ang pangalan para magmukhang maganda ang lugar. At pagkatapos ng 3 taon ay bumalik si Erik sa Iceland para mag-imbita ng mga tao na sumama sa kanya sa Greenland. At noon ngang 985 CE ay pinangunahan ni Erik the Red ang isang expedition ng 25 na barko papuntang Greenland. Sa kabila ng masamang panahon at hirap ng paglalakbay, ay 14 lang sa mga barko ang nakarating. Pagdating ni Erik sa Greenland ay nagsimula ang unang matagumpay na Norse settlement sa bagong lupain. Itinatag niya ang 2 pangunahing pamayanan, ang Eastern Settlement at ang Western Settlement. Dito ay nagtayo ang mga Norse settlers ng kanilang komunidad at nagsimulang magtanim kahit mahirap ang malamig na klima. Dagdag pa rito, si Erik the Red ay nagkaroon ng 4 na anak na sina Leif Erikson, Thorvald, Thorstein at Freydis. Ang kanyang anak na si Leif Erikson ay lalo pang nagpasikat sa kanilang pamilya nang maglayag siya at matuklasan ang North America, partikular ang Vinland na ngayon ay bahagi ng Newfoundland sa Canada.
Ang tagumpay ng kanyang mga anak ay nagpapakita ng tapang at kakayahan na namana nila kay Eric. Number 5. Gertrude Bell. Si Gertrude Bell o kilala rin bilang Hindi ay isang natatanging babaeng Briton na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng Middle East. Ipinanganak siya noong July 14, 1868 sa Durham, England. Isa siyang explorer, archaeologist, writer at diplomat na tumulong sa pagbuo ng modern Iraq. Anak siya ng isang mayamang industrialist kung kaya't nakapag-aral siya sa Oxford University kung saan nagtapos siya ng may mataas na karangalan sa modern history noong 1888 na isang pambihirang tagumpay para sa isang babae noong panahong iyon. Naglakbay si Bell sa buong Middle East mula Syria, Mesopotamia hanggang Arabia. Sa kanyang mga paglalakbay ay gumawa siya ng detalyadong mga records, mapa at pictures na naging mahalaga sa mga archaeologist at mananalaysay. Noong 1909 ay sumali siya sa isang expedition sa Arabian Desert. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pakikipag-ugnayan sa mga Bedouin na tribo dahil sa kanyang kaalaman sa kanilang wika at kultura. Dahil dito ay tinawag siyang Queen of the Desert at Daughter of the Desert. Samantala, noong World War I ay nagsilbi si Bell bilang isang intelligence officer sa Cairo. Naging bahagi siya ng Arab Bureau na isang unit na nagtitipon ng impormasyon tungkol sa kalagayan sa Arab world. Ang kanyang malalim na kaalaman sa rehiyon ay naging mahalaga sa pagbuo ng mga patakaran ng British sa Middle East. At pagkatapos ng digmaan ay naging isa siya sa mga pangunahing tagapayo sa pagbuo ng bagong estado ng Iraq. Tumulong siya sa pagbuo ng pamahalaang Iraqi at sa pagpili kay Faisal Pring bilang hari noong 1921. Bukod sa pagiging diplomat ay kilala rin si Bell bilang isang archaeologist. Itinatag niya ang Iraq Museum sa Baghdad na may isa sa pinakamahalagang koleksyon ng sinaunang kasaysayan ng Mesopotamia. Ang kanyang trabaho sa pag-preserve ng mga archaeological sites ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng rehiyon. Karagdagan pa, si Bell ay hindi lamang isang manlalakbay at archaeologist, kundi isang writer din. Ang kanyang mga aklat tulad ng The Desert and the Zone at Amurath to Amurath ay nagbibigay ng masusing pagtingin sa kultura at kasaysayan ng Middle East. Number 6. Vlad the Impaler. Si Vlad III, na kilala rin bilang Vlad the Impaler o Vlad Dracula, ay isang kilalang pinuno sa Romania noong 15th century. Ipinanganak siya noong November 1431 sa Sighiswara, Transylvania. Anak siya ni Vlad II Dracul, na isang miyembro ng Order of the Dragon, isang grupo ng mga kabalyero na nagtatanggol sa Christianity sa Eastern Europe. Ang Dracula ay nangangahulugang anak ni Dracul o anak ng dragon. Ang kanilang pamilya ay kilala din sa kanilang pagmamahal sa kalayaan at pagtatanggol sa kanilang lupain laban sa mga mananakop, lalo na ang mga Ottoman Turks. Gayon din, nakilala si Vlad III dahil sa kanyang brutal na pamumuno at kakaibang paraan ng pagpaparusa sa kanyang mga kaaway. At ito ay sa pamamagitan ng impalement o pagtusok sa patpat. Ito ay nagdulot ng matinding takot sa kanyang mga nasasakupan at kaaway. At mula noong 1456 hanggang 1462 ay sinikap niyang protektahan ang Wallachia mula sa mga Ottoman Turks at ipinakita ang kanyang husay sa pakikidigma. Kilala siya sa kanyang kalupitan at walang pag-aatubiling pagpatay sa mga kalaban, at ito ang dahilan kung bakit siya tinagurian bilang isang mabagsik na leader. Samantala, ang isang kilalang kwento tungkol kay Vlad ay ang pagpapakita niya ng libu-libong mga biktima na na-impale sa labas ng kanyang lungsod. Ang mga patpat na ito ay nagsilbing babala sa sinumang magtatangkang sumalakay sa kanyang nasasakupan. Bukod sa kanyang mga taktika sa digmaan, ay kilala rin si Vlad sa kanyang striktong pagpapatupad ng batas at kaayusan sa Wallachia. At dahil sa takot ng mga tao na maparusahan sa pamamagitan ng impalement, ay bumaba ang krimen sa kanyang nasasakupan. Dahil dito ay itinuturing din siya ng ilan bilang isang tagapagtanggol ng kanilang lupain, habang ang iba naman ay itinuturing siyang isang halimaw. Dagdag pa dito, si Vlad the Impaler ay naging inspirasyon din ni Bram Stoker para sa kanyang nobelang Dracula, na nagtatampok ng isang vampira na may parehong pangalan. Ang nobela ni Stoker ay nagpakilala ng karakter ni Dracula sa modernong kultura. Ngunit ang tunay na kasaysayan ni Vlad III ay mas komplikado at kahanga-hanga.
Ngunit sa kabila ng kanyang kalupitan, si Vlad ay isang makabayan na lumaban upang mapanatili ang kalayaan ng kanyang bayan mula sa mga mananakop. Number 7. Ashurbanipal. Si Ashurbanipal ay isang kilalang hari ng Ancient Assyria. Siya ang huling dakilang hari ng Neo-Assyrian Empire at kilala sa kanyang mga tagumpay sa digmaan at sa kanyang mga nagawa sa kultura at pamamahala. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos na si Ashur ay lumikha ng isang tagapagmana na nagpapakita ng kanyang karapatan bilang hari. Samantala, si Ashurbanipal ay ipinanganak sa Nineveh, ang kabisera ng Assyria, noong panahon ng pamumuno ng kanyang ama na si Esarhaddon. Bilang prinsipe ay nagkaroon siya ng mahusay na edukasyon. Natutunan din niya ang maraming wika at kasanayan sa pamahalaan at digmaan. At nang mamatay ang kanyang ama noong 669 BCE, ay siya ang naging hari at pinanatili niya ang lakas ng Assyria sa Near East. Gayon din, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napanatili ng Assyria ang kontrol sa iba't ibang rehiyon tulad ng Mesopotamia, Levant at Egypt. Isa sa kanyang mga pinakakilalang tagumpay ay ang pagsakop sa Elam na isang karibal na estado sa silangan. Sinira niya ang kabisera ng Elam na Susa noong 647 BCE na nagpahinto sa banta mula sa silangan. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa digmaan, ay kilala rin si Ashurbanipal sa pagtatayo ng isang malaking library sa Nineveh. Ang library na ito ay may libu-libong clay tablets na may mga teksto sa cuneiform. Itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamaagang library sa kasaysayan. At ang pinakakilalang dokumento dito ay ang Epic of Gilgamesh, na isang sinaunang literary work. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay ay nagkaroon din ng mga problema si Ashurbanipal. Nagkaroon ng alitan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid na si Shamash-Shum-ukin. Nag-alsa din ang kanyang kapatid laban sa kanya at namuno sa Babylonia sa isang civil war. At matapos ang ilang taon ng labanan ay natalo ni Ashurbanipal ang kanyang kapatid at muling pinagsama ang Assyria. Ang pamumuno ni Ashurbanipal ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng Near East. Ang kanyang mga kampanya at reforms ay nagpalawak at nagpatibay sa imperyo. Kaugnay pa nito, ang kanyang mga pagsisikap sa kultura ay nangalaga din ng maraming mahahalagang teksto at kaalaman. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ang kanyang kamatayan ay nagmarka din ng simula ng pagbagsak ng Neo-Assyrian Empire. Number 8. Hereward the Wake. Si Hereward the Wake ay isang sikat na mandirigma sa England noong 11th century. Kilala siya sa kanyang tapang na lumaban sa mga Norman na pinamumunuan ni William the Conqueror. Ang pangalan niyang Hereward ay nangangahulugang bantay ng hukbo. At ang The Wake ay nangangahulugang ang alerto o gising na nagpapakita ng kanyang pagiging laging handa sa anumang laban. Ipinanganak si Hereward noong 1035 sa isang mayamang pamilya ng mga Anglo-Saxon sa Bourne, Lincolnshire. Bata pa lang siya nang mapalaya siya sa kanilang tahanan dahil sa kanyang magulong ugali. Naglakbay siya sa Europe at nakipaglaban sa iba't ibang digmaan kung saan marami siyang natutunan tungkol sa pakikipaglaban. Ngunit noong 1066, pagkatapos ng tagumpay ng mga Norman sa labanan sa Hastings, ay bumalik si Hereward sa England upang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan mula sa mga mananakop. Nakipaglaban siya sa iba't ibang lugar sa Eastern England, ngunit ang kanyang pinakakilalang tagumpay ay sa Isle of Ely, na isang lugar na napapaligiran ng mga swamp. Gumamit siya ng mga guerrilla tactics, mabilis na umaatake at nagtatago sa mga swamp pagkatapos. Dahil dito ay nakilala siya bilang isang matapang at matalinong mandirigma. Samantala, ang isa sa mga kilalang kwento tungkol kay Hereward ay ang pagsalakay niya sa Abbey ng Peterborough. Nang malaman niyang kukunin ng mga Norman ang mga kayamanan ng Abbey, ay nauna siyang sumalakay kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi niya ito ginawa para sa sarili niyang kapakinabangan, kundi para maprotektahan ang mga kayamanan mula sa mga mananakop. Gusto niyang siguraduhin na hindi magagamit ng mga Norman ang mga kayamanan ng simbahan. Bagamat maraming nakamit na tagumpay si Hereward, ay hindi naging madali ang kanyang buhay. Matapos ang ilang taon ng pakikipaglaban, ay nabawasan ang kanyang mga tauhan at humina ang suporta ng mga tao.
Sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang lumaban. Sa kabila nito ay hindi rin malinaw ang mga tala tungkol sa kanyang pagkamatay at nananatiling misteryo ang kanyang kapalaran. Ayon sa ilang alamat, namatay siya sa isang labanan habang ang iba naman ay nagsasabing namuhay siya ng tahimik sa kanyang huling mga taon. Number 9, Alaric I. Si Alaric I ay isang mahalagang tao sa kasaysayan at kilala rin bilang hari ng mga Visigoth. Ipinanganak siya noong 370 AD sa Puce Island sa Danube Delta. Lumaki siya sa isang kilalang pamilya ng mga Visigoth at namuhay sa panahon ng kaguluhan at digmaan na nagpatibay sa kanya bilang isang matapang at matalinong pinuno. Samantala noong 395 AD ay naging hari si Alaric ng mga Visigoth, isang tribo ng mga Germanic na nakikipaglaban sa Roman Empire. Sa kanyang pamumuno ay sinikap niyang pag-isahin ang kanyang mga tao at ipakita ang kanilang lakas laban sa humihinang Roman Empire. Kilala din si Alaric sa kanyang galing sa digmaan at husay sa pakikipag-usap. Subalit ang pinakakilala sa kanyang mga nagawa ay ang pagsalakay sa Roma noong 410 AD. At matapos ang ilang taon ng hindi matagumpay na negosasyon at labanan ay nagtagumpay si Alaric at ang kanyang hukbo na sakupin ang lungsod ng Roma. Ang pagsalakay na ito ay kilala bilang Sack of Rome at ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 800 years na nakuha ng isang dayuhang hukbo ang lungsod. Ito din ay simbolo ng pagbagsak ng dating makapangyarihang Roman Empire. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa Roma ay maagang namatay si Alaric noong 410 AD, ilang buwan lamang matapos ang kanyang malaking tagumpay. Ayon sa alamat ay inilibing siya sa ilog Busento sa Calabria, kasama ang kanyang mga kayamanan. At upang matiyak na walang makakahanap ng kanyang libingan, ay pinatay ng kanyang hukbo ang lahat ng mga alipin na tumulong sa paglilibing. Sa kabila nito, ang pamana ni Alaric I ay nananatiling buhay sa kasaysayan bilang isang makapangyarihang hari na nagpatunay na kahit ang pinakamalakas na imperyo ay maaaring bumagsak. Ang kanyang buhay at mga tagumpay ay nagpapakita ng lakas at determinasyon ng mga Visigoth at ang kanilang kakayahang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok. Number 10, Hypatia. Si Hypatia ay isang kilalang philosopher, mathematician at astronomer mula sa ancient Alexandria sa Egypt. Nabuhay siya noong 4th century CE at anak siya ni Theon na isang sikat na mathematician at guro. Lumaki siya sa isang kapaligirang puno ng karunungan na nagpalakas ng kanyang interes sa science at philosophy. Ang pangalan niyang Hypatia ay nangangahulugang ang pinakamataas o ang pinakadakila na akma sa kanyang mataas na antas ng talino at tagumpay. Samantala, bilang babae sa larangan ng academy na karaniwang pinamumunuan ng mga lalaki, ay naging simbolo si Hypatia ng talino at lakas. Siya ang naging pinuno ng isang paaralan sa Alexandria kung saan nagturo siya ng tungkol sa philosophy, mathematics at astronomy. Dumadayo din ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang lugar ng Roman Empire para makinig sa kanyang mga lectures. Kabilang sa kanyang mga estudyante ay mga magiging leader ng simbahan at politiko na nagpapakita ng kanyang malawak na impluensya. Gayun din, isa sa mga mahalagang ambag ni Hypatia ay ang kanyang mga gawa sa mathematics, lalo na sa algebra at geometry. Nagsulat siya ng mga comments tungkol sa mga gawa ni Diophantus na isang kilalang mathematician at sa Almagest ni Ptolemy na isang aklat tungkol sa astronomy. Ang mga commentary na ito ay nagbigay linaw sa mga mahihirap na teorya at nagdagdag pa ng mga bagong ideas na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa at galing sa pag-iisip. Bukod sa teorya, kilala rin si Hypatia sa kanyang mga inventions. Gumawa siya ng hydrometer, isang kagamitan para sukatin ang density ng liquid, at astrolabe, na isang kagamitan na ginagamit sa astronomy para malaman ang posisyon ng mga bituin at planeta. Ang mga invention na ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na pagsamahin ang teorya at praktikal na kaalaman na nagbigay daan sa mga bagong pag-unlad sa science at technology. Subalit noong 415 CE, siya ay brutal na pinatay ng isang grupo ng mga Christian fanatic na itinuturing siyang simbolo ng paganism at pagsuway.